Naku! Giyera sa Middle East lalong lumala. Ang Amerika at Israel umatake na naman ng malakas laban sa Iran. At hindi lang sila ang kumikilos dahil pati ang Lebanon ay formal nang sumali sa madugong bakbakan. Samantala, daang-daang mga suicide drones ang sabay-sabay na umatake at nagpaulan ng apoy sa mga kalapit na bansa. Tinarget ng walang awang mga drone na ito ang Kuwait, Iraq, Saudi Arabia at ang United Arab Emirates, kung saan marami ding mga Pilipino doon. Wala nang ligtas na bansa sa rehiyon. Dahil dito, naglabas ng matinding pahayag ang isang mataas na diplomat ng Iran. Ang Amerika daw ang may pakana ng lahat at sadyang pinapalala ang mga gyerang ito para harangin ang pag-angat ng mga bansang India, China at Russia. Ano na nga ba talaga ang nangyayari ngayon sa gyera ng Iran at Amerika? Paano ito aabot sa atin? At ano ang magiging epekto nito sa buong mundo? Mga kahistoryador, wala nang preno ang patayan at bombahan sa gitnang silangan. Kung inaakala ng marami na titigil na ang hidwaan, nagkakamali kayo. Ang Amerika at Israel ay naglunsad na naman ng panibagong serye ng mga agresibong pag-atake laban sa Iran. Hindi ito mga simpleng warning shots. Pinagbabagsakan nila ng mga dambuhalang bomba ang mga military bases, mga imbakan ng armas at mga sikretong pasilidad ng Iran kung saan gumagawa sila ng mga missiles at drones. Para sa Israel, ang pag-atake na ito ay para protektahan ang kanilang bansa. Naniniwala ang Israel at Amerika na kung hindi nila uunahan ang Iran, tuluyan ng makakagawa ng nuklear na bomba ang bansang ito na gagamitin para burahin ang Israel sa mapa. Kaya naman gamit ang mga pinakamodernong fighter jets at mga missiles ng Amerika, binayo nila ang mga depensa ng Iran. Ang buong himpapawid ng Iran ay napuno ng usok at apoy. Gustong pilayin ng Amerika at Israel ang kakayahan ng militar ng Iran bago pa man ito makaganti ng mas malakas. Pero hindi lang nakaupo ang Iran. Ang Iran ang may hawak ng napakaraming grupo sa buong gitnang silangan. At isa na rito ay ang Lebanon. Pumasok na ng formal sa gyera ang Hezbollah, isang napakalaki at napakalakas na armadong grupo na nakabase sa Lebanon at sinusuportahan ng Iran. Hindi ito simpleng rebelde. Ang Hezbollah ay may daang-daang libong missiles at rockets na nakatutok mismo sa Israel. Dahil sa pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran, binigyan ng go signal ng Iran ang Hezbollah na umatake. Nagpaulan ng mga rockets ang Hezbollah sa hilagang bahagi ng Israel. Nawasak ang mga gusali. Napilitang lumikas ang daang-daang libong mga sibilyan at nagkagulo ang mga sundalo. Dahil dito, napilitan ang Israel na hatiin ang kanilang puwersa. Kailangan nilang lumaban sa timog laban sa Hamas. Kailangan nilang depensahan ang sarili laban sa Iran. At ngayon, kailangan nilang harapin ang napakalakas na puwersa ng Hezbollah sa hilaga. Isang madugong gyera na may tatlong magkakaibang kalaban ang kinakaharap ngayon ng Israel. Ito ay isang bangungot para sa kahit anong militar sa mundo. Samantala, mga kahistoryador, habang nag-uupakan ang Israel, Amerika, Iran at Lebanon, isang malagim na pangyayari ang gumimbal sa mga karatig bansa. Daang-daang mga suicide drones, mga maliliit na eroplanong walang piloto pero puno ng pampasabog, ang sabay-sabay na umatake sa mga bansang Kuwait, Iraq, Saudi Arabia at United Arab Emirates o UAE. Isipin nyo yan, mga kahistoryador. Ang mga bansang ito ay kilalang mayayaman at pangunahing pinagkukunan ng langis ng buong mundo. Bakit sila inatake? Sino ang may gawa nito? Malinaw ang sagot ng mga eksperto. Galing ito sa mga grupong hawak ng Iran. Ang mga suicide drones na ito ay pinakawalan para maghasik ng takot at pinsala.
Tinarget ng mga drone na ito ang mga oil refineries o pagawaan ng langis, pati na rin ang mga malalaking kampo ng militar ng Amerika na nakabase sa mga bansang ito. Kaya naman nagpanik ang buong rehiyon. Ang Kuwait, Iraq, Saudi Arabia at UAE ay mga bansang nagho-host sa libu-libong sundalong Amerikano. Sa Kuwait, nandyan ang malalaking airbase ng Amerika. Sa UAE at Saudi Arabia, nandyan ang mga kagamitan ng US Air Force at US Navy. Ang mensahe ng Iran at ng kanilang mga kaalyado ay napakalinaw. Kung aatakihin nyo kami, walang bansang ligtas sa gitnang silangan. Kung masusunog ang Iran, susunugin din nila ang buong rehiyon. Dahil sa daang-daang drone strikes na ito, niyanig ang global market. Nagbagsakan ang mga stock market at nagsimulang sumipa pa itaas ang presyo ng langis. Kapag nasira ang mga pasilidad ng langis sa Saudi at UAE, buong mundo ang magdurusa dahil sa kakulangan ng supply ng gasolina. Ito ay isang direktang atake, hindi lang sa militar ng Amerika, kundi sa bulsa ng bawat tao sa buong mundo na gumagamit ng langis. Dahil dito, isang napakabigat na akusasyon ang binitawan ng isang mataas na diplomat mula sa Iran. Ayon sa kanya, hindi lang ito simpleng away ng Iran at Israel. Ang totoo daw na motibo, ang totoong master plan ng Amerika ay pinapalala at sinasadya nilang gatungan ang mga giyera sa Middle East para harangin at pigilan ang pag-angat ng mga bansang India, China at Russia. Pakinggan nyo itong mabuti dahil napakalalim ng larong ito. Ang China, India at Russia ay mga miyembro ng BRICS, isang grupo ng mga bansa na gustong tapatan ang kapangyarihan at impluwensya ng Amerika at ng kanilang pera na US dollar. Gusto nilang gumawa ng sariling sistema sa ekonomiya para hindi na sila hawak sa leeg ng Amerika. Paano pipigilan ng Amerika ang China, India at Russia sa pamamagitan ng giyera sa Middle East? Simple lang ang sagot, langis at kalakalan. Ang China ang pinakamalaking importer o bumibili ng langis sa buong mundo. Kailangan ng China ang napakaraming langis mula sa gitnang silangan para tumakbo ang kanilang mga pabrika, mga barko at ang kanilang buong ekonomiya. Kapag may giyera sa Middle East, tataas ng husto ang presyo ng langis at mahihirapang kumuha ng supply ang China. Ibig sabihin, babagal ang pag-unlad ng China. Samantala, ang India naman ay namumuhunan ng bilyong-bilyong dolyar para gumawa ng mga bagong ruta ng kalakalan sa Iran, partikular na sa Chabahar Port. Gusto ng India nang magkaroon ng mabilis na daanan ng kanilang mga produkto papuntang Europa at Russia na hindi dumadaan sa mga bansang kontrolado ng mga kalaban nila. Kung may giyera at sira-sira ang Iran, higil ang negosyo ng India. Sayang ang kanilang bilyong-bilyong ininvest. Paano naman ang Russia? Ang Russia ay kasalukuyang may sariling mabigat na giyera sa Ukraine, kung saan tinutulungan ng Amerika at Europa ang mga kalaban ng Russia. Kung ang Iran na isa sa mga pinakamalaking supplier ng armas at drones sa Russia ay aatakihin at wawasakin ng Amerika at Israel, mawawalan ng kakampi at supplier ang Russia. Bukod pa rito, gusto ng Amerika na manatiling kontrolado ang mga ruta at langis sa buong mundo para mapilitan ang lahat na sumunod sa kanilang mga patakaran. Ayon sa diplomat ng Iran, ang ginagawa ng Amerika ay isang malaking chess game. Ginagamit nila ang pag-atake sa Iran at ang kaguluhan sa gitnang silangan bilang sandata para pahinain ang tatlong higanteng bansa na nagbabanta sa kapangyarihan ng Amerika. Gusto ng Amerika na manatili silang number 1 at nag-iisang superpower sa buong mundo at handa silang sunugin ang buong gitnang silangan para lang mangyari ito. Mga kahistoryador, ano ba talaga ang nangyayari ngayon sa giyera ng Iran at Amerika? Narito ang pinakatotoong sitwasyon. Ang giyera ay nangyayari na
at pumapasok na sa pinakamapanganib na yugto. Ang Amerika ay nagpapadala na ng napakaraming barkong pandigma, aircraft carriers at libu-libong karagdagang tropa sa rehiyon. Ang Israel naman ay walang patid ang pagpapalipad ng mga fighter jets para bombahin ang mga posisyon ng kalaban araw at gabi. Ngunit ang Iran ay naglabas na ng kanilang mga hypersonic missiles. Ito ang mga missile na sobrang bilis na hindi kayang harangin ng kahit anong air defense system ng Amerika at Israel. Nakahanda rin ang mga underground missile silos ng Iran, mga sikretong lagusan sa ilalim ng lupa kung saan nakatago ang libu-libong sandata na handang paputukin anumang oras. Samantala, hindi pwedeng baliwalain ang galaw ng mga kaalyado ng Iran. Ang mga Houthi rebel sa Yemen na pinopondohan din ng Iran ay patuloy na umaatake sa mga barkong pangkalakal sa Red Sea. Sinisira nila ang global shipping. Kapag hindi makadaan ang mga barko sa Red Sea, kailangan nilang umikot sa buong kontinente ng Afrika. Dahil dito, dumudoble ang oras ng biyahe, dumudoble ang gasto sa krudo, at dumudoble ang presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Idagdag pa dyan ang atake ng mga suicide drones sa Saudi Arabia, Kuwait at UAE. Ang layunin dito ay iparalisa ang buong sistema ng enerhiya ng mundo. Isang maling galaw, isang maling atake sa mga pangunahing oil fields ng Saudi Arabia at Iran, at makikita natin ang presyo ng langis na aabot sa higit $100 bawat bariles. Kaya naman napakahalagang maintindihan natin kung paano ito makakaapekto sa ating mga simpleng Pilipino. Huwag nating isipin na malayo ang gitnang silangan at wala itong kinalaman sa atin. Mayroong tayong higit sa 2 milyong overseas Filipino workers o OFWs na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Israel, Lebanon at iba pang bansa sa rehiyon. Sila nagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar na bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung tuluyang sasabog ang buong rehiyon dahil sa dami ng mga umaataking drones at missiles, mapipilitan ang gobyerno na ilikas ang ating mga kababayan. Pag-uwi nila dito, wala silang trabaho. Mawawalan ng malaking pondo ang bansa. Bukod dyan, dahil tayo ay umaasa lang sa binibiling langis mula sa ibang bansa, asahan na natin na kapag tumaas ang presyo ng petrolyo dahil sa gyera, tataas din ang pamasahe sa jeep, bus at tricycle. Tataas ang presyo ng bigas, isda, gulay at kuryente. Ang gyera ng Amerika at Iran ay direktang tatama sa sikmura ng bawat Pilipino. Walang kawala ang kahit sino sa atin. Nasa bingit tayo ng ikatlong digmaang pandaigdig. Bawat araw na lumilipas, mas maraming armas ang pinapakawalan. Mas maraming sibilyan at sundalo ang namamatay. At mas lalong lumalapit ang panganib sa ating mga sariling pinto. Patuloy nating babantayan ng maigi ang mga kaganapang ito dahil ang bawat missile na pumuputok doon ay may epektong mararamdaman dito sa atin. Kaya naman, anong opinyon nyo sa nangyayaring ito? Sa tingin nyo ba ay talagang ginagamit lang ng Amerika ang gyera para pabagsakin ang China at Russia? O tama lang na atakihin ng Amerika at Israel ang Iran bago pa sila makagawa ng mas malaking pinsala? Huwag kalimutang i-comment ang inyong mga pananaw sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!